Sige po, start na tayo. Medyo late na po tayo. Pasensya na po. Alright, good morning po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at nagsama-sama ulit tayo para dito sa prayer gathering. Alam ko po maraming gagawin, maraming magagandang bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Despite of the challenges na kinaharap natin these past few weeks, alam ko parati tayong merong praise report sa Panginoon na masasabi dahil He is always faithful sa lahat ng oras. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat and panalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, Lord, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, kasi meron na naman kaming pagkakataon, Lord, na corporately makakapanalangin, mailuluhod na naman namin sa iyo, Lord, malilift up na naman namin sa iyo, Lord, yung aming prayers and petitions, oh God. Salamat, Panginoon, dahil you always make it a point, oh God, na gawin namin itong pananalangin because this is what you ask, Lord, from your word, Lord. Salamat, oh God, dahil patuloy mo kami binibigyan ng lakas, ng desire, Panginoon, ng pagkauhaw, Lord, para manalangin sa iyo. Ano man yung pinagdadaanan namin, oh God, alam namin, Lord, just a single prayer, Panginoon, even na maliit na butil ng pananampalataya, O Panginoon, through prayers, O God, alam namin mapagtatagumpayan namin yung mga challenges na pinagdaraanan namin. Kaya nga, Panginoon, hayaan mo sa umagang ito na papurihan ka namin, na dumalangin kami, Lord, idalangin namin, Lord, lahat, Panginoon, not just as the workers, dahil worker ng church kami, Panginoon, but we have the burden, O God, para lumapit sa iyo individually and corporately, O God. Kaya ngayon pa lang, Lord, pakalinisin mo yung puso namin, O God. Clean it as white as snow, O God. Para, Lord, maging kaaya-aya, Lord, yung every prayers and petition namin. And help us, Lord Jesus, how to pray. Teach us, O Spirit of God, teach us how to pray, Lord. Kaya nga, Lord, sa umagang ito, muli sa iyong lahat ng kapurihan, sa iyong lahat ng kadakilaan, sa tanging pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Sige po, upo po tayo. Nag-iba po yung konti yung program natin. So, if anyone who would like to testify po or magbigay ng testimony sa kabutihan ng Diyos na ginawa for the past few days, sige po, feel free to raise your hand or to approach po para matanyag yung pangalan ng ating Panginoon. Meron po ba? Sige po, kung wala ako muna. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi alam ko po marami nagpe-pray dito sa bagay na to for Oreo. Purihin ang Panginoon kasi nag-start na po siyang pumasok ng college. Talagang mabuti yung Panginoon sa lahat ng bagay. Yung timing niya talaga hindi nakabase dun sa kung kailan natin ine-expect, kung kailan natin iniisip, or kung kailan yung gusto ko ngayon na, yung kailangan ko. Gusto ko ngayon na yung makapag-aral. Parati ko sinasabi kay Oreo, Nak, yung timeline ng Panginoon is different from dun sa timeline natin. If there is something na kailangan natin gawin is to pray, to keep our trust sa Panginoon, kasi lalo na tayong mga workers na naglilingkod sa Panginoon faithfully. Gusto ko lang sabihin sa inyo na tapat ang Panginoon sa lahat ng oras, na hindi man siya tumutugon dun sa oras na ina-expect natin, pero one thing is for sure, tutugon yung Panginoon.
is just keep our faith. Let's keep on praying and keep on trusting. Kaya tatanggap po yan para sa Panginoon. Meron po bang gustong mag-testify sa kabutihan ng Panginoon? Sige po, ayun. Thank you. Magandang umaga po. Sabi ko kanina aagahan ko, kaya alam po, wala po masakyan. Kaya medyo hinihingal pa. Anyway, gusto ko magpasalamat sa Lord kasi nung May, sakit-sakitan, puno ng check-up. Pagdating ng June, umapaw pa. Hindi lang po sa check-up, kundi sa mga laboratories. Umabot ako sa point na sabi ko kay Ate Pam, ayoko na, napapagod na ako, nagsasawa na ako, nasasaktan na ako, nakakatusok nila. So down. Tapos yung mga laboratory test na hindi naman maganda, may hindi kagandahan. At nakakapagod po. Umabot ako sa point na nag-question ako, bakit kami pa? Bakit kung kailan yung nagsisilbi ka, bakit kung kailan yung active ka, pero eto ka, pinipilit kang ibaba. Yung mawawalan ka na ng faith, yung almost mawalan ka na ng faith, na nakalimutan mo na hindi ka naman tumatakbo mag-isa. Kasama mo si Lord, pero most of the time noong time na yun nakalimutan ko. May time na ang prayer ng Monday for protection. Pero nung palabas ako ng bahay, muntik na akong mabangga, as in, konti na lang talaga. Pero mabuti ang Diyos kasi hindi niya yun inalaw. Tapos, may mga times na ayoko nang bumangon sa umaga kasi papagod na ako, Lord. Ito na naman. From ortho, OB, ngayon OB, hema, cardio. Sabi ko, Lord, naririndi na ako kasi hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi nila. Tapos, may time pa na nagsabi ako kay Tipam, kumakain kami ng breakfast. Sabi ko, hindi, napapagod na ako. Alam niyo kung nasagot niya sa akin? Parang wala pong concern, pero puno-puno ng concern yung dating sa akin. Kasi yung pagka-deliver niya, anong gusto mo mangyari? Mamatay ka na lang? Yun talaga exactly the term na ginamit niya. Pero alam niyo, after that, nung last prayer gathering natin, alam ni Ate Mai kung gaano ako na-consume ng takot. Sabi ko nga, natatakot ako kasi hindi ko gusto yung mga nakita ko sa reaksyon ng mga medtech, ng mga doktor, dun sa binabasa nilang laboratory sa akin. Pero, alam nyo, dun ko naramdaman na ang Lord hindi ako iniwan kahit isang beses. Hindi ko man siya naramdaman, siguro kasi I was consumed and overwhelmed dun sa pagod na nararamdaman ko, dun sa sakit. Dati nga, pag sinabi sa akin, Ma'am, ato po, kailangan po namin ganito, ibibigay ko na lang kung ano yung kailangan nila. Kung kailangan yung tumusok, sige, magtusok kayo. Umabot ako sa point na ayaw ko nang ibigay kasi nasasaktan na talaga ako. Pero God is good. Yung mga doktor, yung doktor na mga nakakausap ko, hindi sila basta doktor, pasyente lang. Selfless sila kasi doon ko naramdaman yung concern na they go beyond. Natatawag pa sila personally sa'yo para mag-suggest ng alternative na hindi na yung open surgery ang gagawin. May doktor na nagulat na lang ako, bigla na lang ako niyakap kasi nakita niya na umiyak na ako dun sa gagawin sa akin. Pero I know, along the way, ngayon po nakakatulog na ako, may days na gigising ako. Ang tanging prayer ko, Lord, thank you. Thank you sa masarap na tulog. Yun lang po. Tapos all throughout the day, nung isang linggo, itong linggong to, natapos ko yung mga laboratories ko. Next week, mag-clearance na lang. Then alam ko, on the day itself, hindi ako pababayaan ni Lord. Lahat ng concern na meron ng puso at isip ko, i-address niya yun properly sa nais niya kasi siya yung pinakamabuting Diyos. Kung nag-worry man ako sa financial
aspect, sa physical aspect. Kasi may mga nilatag sila na ito yung possibilities, ito yung ano. Hindi ko na po siya iniisip ngayon kasi I totally surrendered kay Lord. Kung ano man yung gusto niya sa akin, kung ano man yung plano niya ahead of me. Hindi ko man yun maintindihan at times. But I know all the time na dyan si Lord para samahan ako. Kaya maraming salamat po sa prayer nyo. Minsan hindi na ako nagsisend na pakisama naman po ako sa prayer kasi naabot na ako ng hiya. Kasi parang lagi na lang nasa prayer item ako. But I know, sinasama nyo po ako sa prayer nyo. Every night, hindi nyo ako nakakalimutan na isama sa prayer nyo. At maraming salamat po. Higit sa lahat, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sa Kanya. Tunay na mabuti ang Panginoon. Kahit ano yung pinagdadaanan natin, He remains faithful. Yan yung fact na hindi kayang baguhin ng mundo. So, meron pa po ba gusto mag-testify? Sige po. Telby. Iyak na umaga. Hindi, I just want to thank God kasi yung pinag-pray natin last June yung sa medical neglect. Praise God kasi nung May talagang namumula lahat ng blood chem niya. Nag-medical po siya nitong last week ng June. Normal po lahat. Sabi ko nga po, napakabuti ni Lord. A matter of 1 month, naging normal lahat ng result niya. Ang isa na lang po ding ipinagpe-pray namin po ay yung urinalysis kasi yung glucose niya +4. Nagtataka lang ako bakit ang FDS niya ay normal. Although yung HbA1c niya nasa diabetic bago nabigyan naman na siya ng clearance. So parang ang ano ko dyan ay hindi na-absorb ng kidney yung glucose na pumapasok sa katawan niya kaya +4. Pero I know, naniniwala ako na ang Diyos magpo-provide para sa amin. Siya ang magbibigay din ng kasagutan para doon. Kasi hanggang July 26 na lang din niya pa. Kasi pag naka 1 month, ulit na naman siya sa lahat ng ng medical. Pero naniniwala ako na ibibigay ni Lord yung panalangin namin. Kasi nga, ipinag-pray natin yon. Isa lang naman talaga ang dapat nating gawin. Maniwala na ibibigay yon ni Lord. Kaya, very thankful din ako at nagpapasalamat din ako kasi birthday ko po ngayon. And I thank God. I thank God kasi nakatayo ako although lately po kasi nakakaramdam din ako ng palpitation. Ngayon po, 2 days, 3 days na po. Pag naglakad ako, hinihingal ako. Pero sabi ko, Lord, uunahin kita. Attend ako ng prayer gathering ngayon. Ako, afterward, doon na lang ako magpapa-check up. Dahil alam ko, pag inuna kita, may blessing, may kagalingan na darating. Kaya, nagpapasalamat ako sa patuloy nating yung 939 natin. Talagang na-appreciate ko yon kasi hindi lang ako siguro yung yung nagkakaroon ng resulta do sa pinagpa-pray natin. Siguro halos lahat tayo, hindi man sa malaking bagay, kahit sa maliit, sinasagot ni Lord yung ating mga panalangin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat talaga ng blessing yung sa buhay ko ngayon na eto nakatayo pa rin ako dito. Sabi nga nung mga anak ko, Mami, ano gusto mo sa birthday mo? Wala akong gusto. Kasi ang tangi kong iniilang lang talaga ay yung good health at saka makapaglingkod pa ako kay Lord kasi minsan ramdam ko na parang late na ako. Mas inuna ko yung family ko kaysa maglingkod sa Kanya. Kaya yun na talaga yung pinagpa-pray ko na kahit minsan nag-aaway na kami. Pero sabi ko, Lord, alam mo yung gusto ko na mangyari sa ngayon na ikaw yung unahin, ikaw yung paglingkod. Sabi ko nga si Ate May nga, ang taas-taas na ng BP. Pero nakuha niya pa rin
morning po. Sensya na po lagi ako nag-share kasi gusto ko lang talagang sabihin yung kabutihan ng Diyos. Naalala niyo po, kasi lagi kayong kasama din sa journey ng nanay ko, di ba? From the time na sinabi sa amin na may bukol siya hanggang sa operahan siya. At binibilang ko yung araw, binabalikan ko, isang buwan na ba simula nung naoperahan siya? And isip ko, parang wala pa. Parang kulang-kulang isang buwan simula nang operahan siya. And then gusto kong, dapat di na ako mag-share ngayon kasi parang baka nasasawa na kayo. Pero parang nandun ako sa camera, hindi, share mo, kabutihan yan, binigay yan ng Diyos, biyaya ng Diyos, blessing ng Diyos. Share mo pa rin kahit parang sisuki ka na ng pag-share. So, gusto ko lang pong sabihin na nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon at nagpupuri ako sa Kanya dahil po sa ginawa niya sa buhay ng nanay ko. At the same time, nagpapasalamat din po ako sa inyong lahat. Di man siya member ng church na ito, pero yung prayer ay ibinigay niyo para sa Kanya. Ang update po sa nanay ko, sabi po noon ng doktor, matatagalan. Sabi ng mga nurses, medyo matatagal kasi na-stroke pa siya nung last na pagtayo ko dito, na shinare ko siya, na-stroke siya eh. So, parang nahirapan yung mga therapist sa kanya. And then, tumawag po ako sa kanya last Wednesday kasi sobrang daming work, hindi po ako nakakatawag na lagi. Nung last Wednesday, tumawag ako sa kanya. Natuwa ako kasi nakita ko siya nakatayo na. Meron siyang yung ganon. Tapos sabi ko, Mami, pag tumatayo ka ba on your own o tinutulungan ka pa nila Jonah? Sabi niya, hindi, nakatayo na ako. Tapos paghiga niya, nakakahiga na rin siya mag-isa. So sabi ko, praise God, parang may puso ko tuwan-tuwa. Sabi ko, Mami, nakakatuwa naman ng Lord kasi ang bilis ng recovery mo. Kasi na-expect namin, sobrang tagal pa. At sabi niya nga, hindi na sila makakauwi sa birthday ni Jasmine kasi nga talagang hindi kaya nung mga panahon na yun. Tapos kanina, nag-send siya ng video si Jonah ulit sa amin. Pinakita ko nga kay Pastor Alex. Naglalakad siya. Wala na siyang dalang saklay. So, gusto ko lang i-share po sa bawat isa sa atin na ganun po yung paggawa ng Panginoon. Imagine, sabi ko nga sa inyo nung inoperahan siya, 75 years old na po siya ngayon. Sa ulo pa yung operation. Nakasurvive po siya. Ngayon, malakas na ulit siya. At sabi nga na, ang like ko nga sabi sa kanya, Mami, nung Wednesday, goal na natin, makauwi kayo nila Daddy sa birthday ni Jasmine sa next year. Sabi ko nga, yun na yung goal natin. And praise God, dahil ganun po ang Diyos natin, ganun siya kumilos. Parang sa amin, nung time na yon, iniisip namin na imposible na makarecover ang mami ko ng siguro matatagalan. Isip namin, bago siya makalakad, ilang months pa. Namumblema pa po kami kasi pinaghahanap kami ng caregiver na magbabantay sa kanya. Nag-usap kami magkakapatid, sinasabi namin sabi ng kapatid ko, kung magka-caregiver tayo, magre-resign na lang ako, sabi ng kapatid ko. Kasi yung babayad ko sa caregiver, yung sweldo ko din. So, paano pang point na nagtatrabaho ako? Sabi niya gano'n. So, sabi ko, nag-isip kami, uwi na lang sa Pilipinas para kami na mag-aalaga. So, pinoproblema naman yung doktor niya, nasa US, tapos sa Pinas siya. Ang dami namin problema noon. Kung yung pinagdaanan namin sa buong isang buwan, na sobrang araw-araw, isip ka ng gagawin namin sa nanay namin. And then, ganito kabilis yung progress na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Sa buhay po natin, marami man tayong nararanasan. Parang nakakatakot, parang imposible na. Wala pong imposible sa Diyos. Basta binigay niya po at kalooban niya. Kung di pa man niya kalooban ngayon, mag-wait lang po tayo. Darating po yung kalooban niya para sa atin. Shinare ko po ito, gusto ko po kasing magbigay ng kalakasan sa ating lahat, sa lahat ng mga nanghihina. Kasi alam ko po na marami tayong nararanasan sa buhay. Pero yung magaganda, pag nanonood tayo ng balita, parang negative lahat. Pero sa Panginoon, laging positive po. Sa Panginoon, laging may pagpapala, may pagpapagaling, may kalakasan. Hindi niya po tayo bibiguin. Ito po, nagtetestify po ako sa inyo dahil gusto ko pong sabihin na ang Diyos po nating sinasamba ay totoo at buhay at hindi po tayo papabayaan. Kaya sa Diyos po ang papuri. Praise God. Meron pa po bang gusto mag-testify para sa kabutihan ng Panginoon or magbigay ng testimony? Going once, going twice. Sige po. Sa umagang ito po, pupurihin nating Panginoon and si Sister Pam po yung maglilid sa atin. Tayo po tayong lahat. Praise God. Ako rin po nagpapasalamat sa Panginoon kasi bago
bago mag-opening of classes, ang sakit ng likod ko. Hindi sakit ng likod sa pagod na physical, kundi sa stress. Pero napakabuti po ng Diyos kapag nagtiwala ka sa Kanya, talagang dadalhin ka niya sa wala. Yung wala ka ng panghahawakan. At ipapakita niya yung katapatan niya. Friday po last, bago mag-opening ng classes, wala yung isa naming teacher. Pero bago po matapos ang araw na yun, naka-receive ako ng news. Darating si Sir. Parang nahagod yung pagod ko pataas. Sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga. At on time ka kung sumagot. Kaya sabi po sa awit natin, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Amen po. Yan yung aawitin natin ngayon. Alam ko hindi man lahat nag-testimony dito, pero lahat kayo may testimony ng goodness ng Lord. Amen po. Amen. Awitin natin to sa Lord. Declare natin yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise your name, Lord. Tunay na napakabuti at tapat mo sa aming buhay. Purihin ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Amen. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya na'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sabihin po natin sa Lord, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang amin. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw, mamaasahan ang natin, maging hanggang wakas nitong buhay. Minsan pa mula sa simula, awitin natin, sadyang kay buti mo, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, pagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy
sabihin natin, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Katapakan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Tuluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa akin, doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Amen. Tunay na dakila ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas namin ang banal mong pangalan, O Diyos. Hallelujah. Amen. 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 Kanina narinig po natin ang yung patotoo ng bawat isa na napakabuti ng Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa kundi ang Diyos lang. Amen. Amen. Umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Isang pa po ang umawit at magpuri sa iyo, Lord. Umawit at Ang tugon magpuri namin sa'yo, sa pag-ibig mo. aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. Yes, Lord. O Diyos, purihin ka. Dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento tuwing sumasamba sa'yo. Sagad sa ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Amen. Lord,
Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, dadako na po tayo sa exhortation na dadaling po ng ating mahal na pastor, Pastor Alex de Castro. Sige po, Pastor, take your time po. Sorry. Good morning po sa ating lahat. At salamat po sa mga parutong narinig natin. Bagamat may mga pagluha ay victorious pa rin. Amen ho? Praise God. At yung po ang nagagawa ng panalangin. Of course, palagi, sabi nga kanina, lagi nasa timing ang Lord. Hindi po siya nahuli, hindi po siya nauna. He is always on time. Sa umaga pong ito ay patuloy po nating encourage ang mga sarili natin na tayo po ay ma-involve sa prayer at yun nga po ay ating prayer gathering. Kaya nawa po itong pag-uusapan natin mula sa kanyang salita ay magbigay sa atin ng inspirasyon at ng further challenge para po ma-appreciate natin yung kahalagahan ng pananalangin. Amen po ba? Praise God. Tingnan po natin itong, ready na ba? Tingnan po natin ito. Yung, yung illustration natin. Ayan po. Ang tawag po dyan ay bunker buster bomb, no? Alam po natin, wala pang isang buwan nagkaroon ng giyera sa Middle East, no? At buti na lang po sa kahabagan ng Diyos nagkaroon ng ceasefire, di po ba? So temporarily natigil. Pero alam niyo po, ang isa namang ang isang contention kasi doon, no? Binabawalan po kasi ang Iran na makagawa ng nuclear bomb. Kasi nga ho, yun nga, kasi medyo radical yung isip nila. So, anytime, pwede gamitin yun sa kung saan. Pwede sa Israel o sa kanino man. No? Kaya sabi ng Amerika, hindi pwede magkaroon ng nuclear power ang Iran. Ang problema po ay yung pong facility ay nasa ilalim yung paggawa ng nuclear bomb. No? 300 feet below sa ground. Wala pong armas ang sinumang bansa na kayang i-penetrate yung ganong kalalim, no? Ay sila lamang pong merong bunker buster bomb, no? At yun po yung ginamit, no, para neutralize yung nuclear capability ng Iran na makagawa ng ganong klaseng bomba, no? 14 po na bomba yon ang hinulog kasi 3 nuclear facilities yon, no? So, ngayon ho, at present, wala po silang ability na gumawa nun. No, tandaan po natin, no, delikado kasi magkaroon ng nuclear bomb, especially kapag ang isang bansa ay, medyo militant sila, radical, yung kanilang perception kung ano yung dapat. No? Kaya siguro, we're safer now than before kasi po, neutralize po itong bansang ito. Anyway, kaya ko po nasabi yan, no, ang panalangin po ay ganyan. No, meron po siyang ability to penetrate yung mga bagay-bagay na mahirap para sa atin. Amen po ba? Prayer has the ability to penetrate kung ano yung mga bagay na mahirap sa atin, lalo na po sa spiritual realm. Kaya po ang title natin ay The Penetrating Power of Prayer. Yung pag-penetrate sa Tagalog ay bumabaon, yan, nagpe-penetrate. Okay, ang passage po natin ay nasa 2 Kings chapter 6 verses 15 through 18. Kita niyo po ba natakpan ko ba? Okay lang? Sige po. Sabi po ng salita ng Diyos, 2 Kings chapter 6 beginning verse 15. When the servant of the man of God got up and went out early next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my Lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid of them," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes,
And he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. As the enemy came down toward him, Elisha prayed to the Lord, strike this army with blindness. So he struck them with blindness as Elisha had asked. Ito po ang salita ng Diyos at pagpalain niya po ang pag-meditate natin ang kanyang salita. Ang background po ganito, ito pong mga Syrian, army ng Syria, kalaban nilang Israel. Pinaplano po lagi nila na papaano tataluin ng Israel. Ang problema po, nababasa ni Elisha yung planuhan nila. Wala po si Elisha doon sa planning sa planning headquarters nila, pero nire-reveal ng Diyos kung ano yung plano nila. Kaya po sasabihan ni Elisha, yung propeta, yung hari nila, naku, mahal na hari, huwag po tayong dadaan dyan kasi dyan po tayo aambushin ng mga taga-Syria. Ilang beses po nangyari yun. Kaya nung nagpa-meeting uli ang hari ng Syria, sabi niya, sino sa atin ang traitor? Sino sa atin ang mole? Kumbaga, yung parang spy. Kasi lahat ng pinaplano ko, na-intercept ng Israelita. Sabi nung isang commander niya, hindi po, kasi po ganito, yung pong isang propeta doon, si Elisha, kung ano po yung sinasabi ninyo dito sa meeting natin, nalalaman niya po at yun po yung nire-report sa hari. So, nagulat po yung hari, kaya sabi nila, sige, kailangan mapatay natin yung Eliseo na yan, si Elisha. So, ang ginawa nga po nila, nung sinabi, nasa Dotan siya, isang lugar po yun doon sa Israel. So, alika, puntahan natin. At yun nga po, pinaligiran yun ng army, di po ba? Ngayon nung umaga, paglabas nung servant ni Elisha, nakita niya po yung nakaporma na yung Syrian army, nakapaligid. Natakot po siya. Kaya sabi niya kay Elisha, yung propeta, naku po, paano tayo ngayon yan? Napapaligiran tayo ng army ng Syria. Tapos sabi nga po ni Elisha, nag-pray siya, huwag ka matakot, masigit tayong marami kaysa sa kanila. Tapos nanalangin po siya, Lord, open his eyes. Tapos yun nga po, and the Lord opened his eyes. At nakita po ni Elisha doon sa kalangitan, nandun po yung libo-libong mga anghel, mga warrior angels at yung chariots of fire. No? At doon siya nakumbinsi na mas higit silang marami. So yun po pag-usapan natin. Tandaan po natin, no? Nakita ng servant yung army. Ang pagkakaiba po nila ni Elisha, may nakikita rin si Elisha, hindi nakikita ng kanyang servant. So kailangan po ipanalangin pa ni Elisha sa Lord, buksan niyo nga po ang kanyang mga mata. Ibig po sabihin nun, yung sa spiritual realm, na hindi natin nakikita, sabi po ni Elisha, buksan niyo po, Panginoon. At nung binuksan po yon ng Lord, nakita ngayon ng servant, hindi sila nag-iisa, kasama nila ang Panginoon. So pag-usapan po natin yan. Yun po yung penetrating power of prayer. Una po, prayer is a weapon of power. Ang panalangin po ay sandata ng kapangyarihan. Marami pong katawagan sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos. Amen, no? Sabi po ng Diyos, tayo mga tupa ng Diyos. Siya ang ating pastor. Sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay mga stewards o katiwala. No? Sabi po ng salita ng Diyos, tayo mga servants o mga lingkod niya. Marami pa po yan. Pero sabi rin po ng salita ng Diyos, tayo po yung mga sundalo. We are soldiers. Ang sabi po sa 1 Timothy 6:12, wala po yan dyan, fight the good fight of faith. No? So yun po ay warfare. Yun po ay salita tungkol sa sundalo. Ang sabi po sa 2 Timothy 2:3, join with me in suffering like a good soldier of Christ. Ayun po. Minensyon na, a good soldier of Christ. So yun po tayo. Naintindihan po ba nating lahat? Hindi lamang po tayo servant. We are servants. We are God's sheep. Tayo po ay stewards, katiwala. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Pero huwag po natin kakalimutan, tayo po yung mga sundalo. That is why hindi madali ang buhay natin bilang Kristiyano. Hindi madali dahil ang kalaban natin, it is not something more than the flesh. There is much more to it. Naintindihan po ba natin? Kaya sa mga testimony kanina, hindi talaga
maiwasan na pwede, gusto mo na sumuko, gusto mo na mag-give up. Why? Kasi po, tinatamaan yung natural natin. Tinatamaan siya. Because hindi lang po ang kalaban natin yung natural na problema. Kargado po yan ng mga sa spiritual realm na hindi natin nakikita. That is why manghihina tayo, manlalamig, gusto mo nang give up. Kasi nga, may nangyayari sa isang natural, tapos sa spiritual, hindi natin namamalayan, may kinakarga pa doon. Kaya dito po, napakahalaga na tayo po ay nanalangin kasapagat kita niyo po, kailan ba bumukas? Kailan ba nakita ng servant yung spiritual realm? Nung nanalangin si Elisha, sabi niya, Lord, open his eyes. So hindi po automatic nakikita natin yung ano yung nature ng labanan. Kala natin ang kalaban natin, yung kapatiran natin o yung kapitbahay natin, hindi po. It's more than that. There is much more to it. Kaya pag hindi po natin alam yun, minsan nagagalit tayo, no? Napoprovoke tayo kasi naiisip natin, ang kalaban natin, flesh and blood. Hindi lamang po yun. There is much more to it. Naintindihan po ba natin? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin na ang ating weapon ay prayer. Ang sundalo po, ang isa sa karakteristik niya, dapat meron siyang sandata. Kahit na kumpleto ang uniforme niya, meron siyang cap, no, kahit sumusunod siya sa commander niya, kung wala po siyang barel, pag nandiyan na po yung labanan, wala rin mangyayari. Amen po ba? The same is true with us. Kahit gaano tayo ka-gifted, kahit gaano tayo ka-experiensyado, kahit gaano tayo kagaling, pastor man tayo o worker, kahit sino man tayo, pag wala tayong prayer, ang mangyayari sa atin, malulupig po tayo, manghihina po tayo, malalamig po tayo. Amen po ba? Kaya kita nyo po, pag tayo nasa pagsubok at nasa problema, ang unang inaalis sa atin ay yung ating drive na manalangin. Kasi nga, ang hirap mag-pray kapag may pagsubok ka na, kapag may problema ka na, kapag may kabigatan ka pa, right? Ang hirap eh. Pero yun nga po ang punto doon, yun ang inaalis eh. Gusto tayong i-disconnect ng sanlibutan ito at ng kaaway ng Diyos sa Kanya. And the only channel we have para po yung prayer ay maging weapon natin, ipag-pray natin, manalangin po tayo. Tandaan po natin, we are soldiers. At ang sundalo may sandata. At tayo po bilang mga spiritual soldiers, ang sandata po natin ay panalangin. Amen po ba? Sabi po niya sa Tagalog, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. Kayo? Binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Sabi po sa Acts chapter 12, verse 5, So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God. Okay ho? Sabi po sa Acts chapter 16, verses 25 to 26, About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison was shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came to loose. Ano po ang common dito sa binasa ko? Ano po ang common sa 2 Kings chapter 6? Dito po sa Acts chapter 12, sa Acts chapter 16. Ano po ang common dyan? Ang common po dyan, nananalangin sila. Pero bakit sila nananalangin? Nagsimula po yan dahil may conflict. Pinakulong si Peter dahil nangaral siya ng salita ng Diyos. Nagpapagaling sila sa pangalan ni Jesus. Pinakulong po sila. Intindihan po natin. Bakit po si Paul and Silas nakakulong? Kasi po pinalayas nila ang masamang espiritu sa isang babaeng nanghuhula. At nawalan po ng business yung mga worshipers ni Athena o ni Diana, no? Kaya pinakulong sila. At ano po ang nagpakawala sa kanila? Pinanalangin po sila. Tingnan po ba natin? Ibig mo sabihin ganito mga kapatid. Pag tayo po nanalangin, lagi tayong nasa conflict. The moment we pray, the moment we utter something to God, the moment na nag-strike na yung 9 o'clock sa umaga, yung 3 p.m. sa hapon, yung 9 p.m. sa gabi, at kung sa mga personal prayers natin, tayo po natin nasa conflict na tayo.
nasa battle zone tayo. If there is one thing na gustong gawin ng kaaway, huwag tayong makapanalangin. Kasi po, pag hindi tayo nakapag-pray, yun po yung unti-unti, hindi naman po kasi kaget-kaget na tayo po ay manghihina o manlalamig. Hindi po. It is a process. It takes time. It takes time. Tingnan niyo po si Elisha. Hindi naman mahaba yung prayer niya, di po ba? Simple lang eh. Di ba kayo nagtataka? Oh Lord, open his eyes. Pero tandaan po natin, hindi lang doon nag-pray si Elisha. Lagi siya kasi nagpe-pray. Lagi po siya nakakonect sa Diyos. Kaya po pagdating ng emergency situation, hindi niya kailangan mag-prayer meeting. Hindi niya po kailangan yun. Ang kailangan niya lang ay isang tawag sa Diyos na taimtim, na may pagtitiwala. O Panginoon, buksan niyo po ang kanyang mga mata. At right there and then, binuksan ng Diyos. At ganoon din po tayo. Hindi lang po si Elisha pwedeng gumawa niyan. Tayo din po. Kaya po natin na magganon sa Panginoon. Provided po na kagaya ni Elisha, alam natin na mahalaga ang panalangin kasi yun po yung sandata natin. Ang mga sundalo po, lagi meron silang sandata. Wala lang po silang sandata kapag off-duty sila. Ayun, ang problema po natin, tayo po ay walang off-duty dahil wala pong pahinga ang sanlibutan at ang kaaway. Amen po ba? Wala po silang holiday. Kaya tayo po ay obligado na laging napapalaban. Makinig po ba tayong lahat? So una, prayer is a weapon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, we are arming ourselves with God's weapon. At ano man po yung prayer request natin mamaya, yun na yun. Yun po yung magdadala ng victory sa atin. Hindi po kung ano yung gagawin. Whether ito ay yung sa worship seminar o ano man pong prayer request, hindi po. Ang magdadala ng tagumpay doon, yung ginagawa natin na pananalangin. Wala na pong iba. Kaya tandaan po natin, sa umagang ito, as we pray mga kapatid, we are His soldiers. Hindi muna tayo servant. Hindi muna tayo stewards. More so, we are His soldiers. Engage in a battle. Tandaan po natin, ang prayer po ay hindi picnic. Ang prayer po ay hindi playground. It is a battleground. Kaya kita niyo po, di po madalas, pag gusto mo nang manalangin, ang daming distraction, para kang tinatamad. Manalangin ka na, may tatawag, magpa-pray ka na, may mag-aaway na kapitbahay, may mapapagtugtog na karaoke. May wala mo kung saan ka susuot. Bakit ganun po? Kasi po, alam po ng sanlibutan, alam ng kaaway kung ano yung crucial na element na nasa atin na pwede mag-neutralize sa gawa ng kaaway. Walang iba po kundi ang pananalangin. Next, prayer opens up the spiritual realm which is otherwise closed to us. No? Ang panalangin po, binubuksan niya yung spiritual realm. Okay? Na ito po ay, hindi po ito kasi laging bukas. Kay Elisha, palagay ko, lagi niya nakikita kung ano yung spiritual na nangyayari. Bakit mo? Kasi una, propeta siya talaga. Yun ang calling ng Diyos sa kanya. But secondly, talaga pong lagi po siyang nanalangin. So prayer opens up the spiritual realm which is otherwise close to us. Sarado po yun eh. Hindi po yun automatic bumubukas. Hindi po yun laging bumubukas. Ang tawag po dyan, maya-maya makikita natin ay discernment. Ayan. Which is a gift, no? Pero dito po muna tayo. Pag sinabi po prayer opens up the spiritual realm, ano ba yung open up? Become present, available, or accessible. Nung una po, hindi naman available, hindi accessible yung spiritual realm kay Elisha. Doon sa servant, di ba? Kasi sarado nga eh. So ang nakikita niya lang yung army sa flesh. Yung army ng Syria, hindi niya pa po nakikita yung heavenly army. Bakit po? Sarado pa yung spiritual realm, sarado po. Naintindihan po ba natin? Pero pwedeng bumukas yun, at bumukas yun kasi nanalangin po si Elisha. Hindi po nanalangin yung servant, ang nanalangin si Elisha. So, lesson yun doon sa kanyang servant. Na kung gusto mong buksan, kung bumukas ang spiritual realm, kailangan hinihiling po natin sa Diyos na yun ay buksan. Especially po kapag nasa matinding battle tayo.
nasa matinding mga pinagdadaanan. Kailangan po mga nalangin tayo, Lord, ano po yung nasa spiritual realm? Anong behind dito? Titignan natin lahat. Kwentado na natin yung sitwasyon, kinakapos tayo, may sakit, ganito. Bakit parang mas mabigat pa? But there is something wrong pa rin. Kasi po, marahil merong sarado na realm na hindi natin alam. Naintindihan po ba natin? So, kailangan, hinihiling po yun sa Panginoon. Bulitin ko, hindi lagi yun bukas. Hindi lagi yun ino-open ng Diyos. Pero kung kailangan po i-open ng Diyos, ino-open niya yun. Ay po, minsan di ba nasabi niyo, parang kinukutuban ako. Yung mga nanay, di ba? Yung po ay mother's thing, di ba? Pero iba po yung discernment. Iba po yung ino-open na ano. Ito po ay gift. Ito po ay gift. Kayo? But hindi lang ito gift. Ito rin po ay pwedeng hilingin. And if necessary, binubuksan po yun ng Diyos. To make available or possible or make plain or disclose to open by cutting into. Yan po, sabi ng Merriam-Webster. So it is something na hindi po natin alam, natin nakikita, pero kapag inopen ng Diyos, nakikita natin. Okay ho? Sa Matthew chapter 16, verses 16 to 17. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Ano po yun? Ito po, minsan, hindi natin alam na inopen ng Diyos yung spiritual realm. Sa English po, di po ba sabi, blessed are you, Simon, Peter, son of Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you. Flesh and blood, hindi mo ito na-perceive na ako ang Kristo, hindi. Ni-reveal yan sa iyo ng aking Ama. Tingnan niyo po, minsan nga po unaware tayo eh. Kaya yun ba, minsan may counseling, meron kayong nasabi, biglang na-encourage o napalakas yung kina-counselan. Kasi nakapagbigay kayo ng words of wisdom na hindi nyo alam na binigay lang sa inyo ng Diyos yun, inopen niya. Amen po ba? Hindi alam ni Peter eh. So there are times po hindi natin alam na meron tayong, whether sa sermon, sa pagtuturo, sa pagpapaawi, may isang word ka na nasasabi, biglang nahipo yung kongregasyon. Why is that? Because momentarily, binuksan ng Diyos yung spiritual realm. Merong isang word na dapat masabi mo, at nung nasabi mo, boom! Diba, nagkaroon ng dating doon sa gathering. Why? Kasi that is something spiritual. It is not something na sinaulo mo, pinrepair mo. Binibigay po yun ng Diyos. Kinig po ba tayong lahat? Pero malamang na ibinibigay sa atin ng Diyos kapag alam ng Diyos tayo po ay open sa Kanya. Paano po na nagiging open sa Kanya? Pag tayo po ay laging nasa prayer. Because nai-intune po tayo sa kung ano ang heart ng Diyos, kung ano puso niya, kung ano ang gusto niya. Sa Matthew chapter 16, verses 21 to 23, tuloy po natin. Siguro 3 days after or 1 week after. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya, dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo sa kautusan at siya'y ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ito po, pakinggan natin ito. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, wag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas, pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao. Makinig po tayo. Nanggagaling po si Peter sa isang sincere na conviction. Ayaw niya po na yung Messiah niya ay mapatay. No? It was sincere. It was honest. But he was wrong. Kasi po, nadiktahan siya, sabi nga, hindi niya alam nadiktahan siya, nabulungan siya sa spiritual realm ng kaaway. Hindi dapat kasi kung Messiah siya, dapat palalain kayo sa room niya. Siguro parang ganoon. Kaya si Peter ay, sabi niya, hindi siya, nag-disagree siya. Panginoon, hindi po yan. Hindi po dapat mangyari yan. Kaya hinarap siya ng Lord. Kita niya po, ang nakita ng Lord, hindi naman si Peter Hindi si Peter si Satanas, hindi po.
the spirit behind. Yung suggestion po, it was induced by the spiritual realm. Hindi po alam yun ni Peter. Kaya nagulat siya. Nakita niyo po, minsan may nasabi tayo, na-utter tayo, na nabigla tayo. Kasi po minsan naanuhan na tayo. O may naisip tayo. Kung sa isip natin na di maganda. Bakit po? Kasi napasok yung mind natin. Kaya sabi ni Paul, we put on the full armor of God. Mula sa ulo, pababa sa paa. Anyway, tingnan po natin ito. Nung una, nagkaroon si Peter ng open revelation. Di po ba? Unaware pa nga siya. Pero this time po, nag-open din ang spiritual realm. Kaya lang po doon sa negative. Yung darkness. So kung nag-open po sa spiritual realm, ang kalangitan, ang Diyos, nag-open din po ang powers of darkness. At dapat po doon tayo aware. Madidiscern naman natin yan kasi base sa salita ng Diyos. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos, pagtaliwas doon sa naririnig natin, na nakokonsep ng mind natin, then hindi yun sa Diyos. Amen po ba? Ganun, isang ano yun, isang test po yun para alam natin ito ba ay sa Diyos o hindi. Closing thoughts tayo mga kapatid. When we pray, the Lord sharpens our discernment. Posible lang po ang open heaven o ang open yung realm ng spiritual kapag tayo po talaga ay na-used to ng manalangin. Because kapag tayo po kasi nanalangin, yung oras natin na-internalize po kasi natin yung time natin sa Diyos, babasa tayo ng salita. Kaya there are times so hindi na nga kailangan i-open ng Diyos yung spiritual realm. Bakit natin nadidiscern? Kasi nga po, na-kondisyon yung isip natin, yung system natin, tungkol sa Kanya, nanalangin tayo palagi, babasahin na Kanyang salita. Kaya there are times hindi na necessary na buksan niya. Kasi nagkakaroon na tayo ng discernment dahil nga lagi natin nababasa kung ano yung sa Kanyang salita at sa panalangin natin. And of course, there are times binubuksan niya talaga kapag ang battle ay masyadong intense. Okay ho? Ano ba yung discernment? The ability to judge well. No? The ability. Walang iniwan po niya kay Solomon. Sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Paano ko pamamahalaan ang bansang Israel? Ayun po yun. Kumbaga sa Old Testament, wisdom, ito po ay, ang talagang tukoy dito ay yung discernment. The ability to judge well. Isa pang meaning, the ability to perceive, understand, and judge things clearly. In biblical usage, discernment is divinely given. Yung pong discernment, ito po ay gift ng Holy Spirit. No? Hindi po ito pinapag-aralan. Pinapag-aralan natin ano yung mga gifts. Pero yung operation po niya, hindi po yan segun sa atin. Yan po ay kung kailan gustong ibigay ng Espiritu ng Diyos. It is the ability to know or perceive the nature, condition of a person, situation, or environment and to act accordingly with wisdom or sound judgment. So, pag sinabi pong discernment, sound judgment, ano yung magandang pagpapasya? No? Ano yung tamang pagpapasya? Pag sinabi pong discernment, nandi-discern natin ano yung tama, ano yung mali, ano yung totoo, ano yung hindi totoo. Luke chapter 12, 54-56. Then he also said to the multitudes, whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, a shower is coming, and so it is. And when you see the south wind blow, you say, there will be hot weather. And there is. Hypocrites, you can discern or interpret sa NIV, you can discern the face of the sky and of the earth. But how is it that you do not discern this time? Ano ho? Discernment po yon. So sabi ng Lord, kaya niyong basahin kung ano nangyayari. Uulan dahil maulap, aaraw kasi maaliwalas ang kalangitan. Pero bakit hindi niyo matrace, hindi niyo ma-discern yung spiritual realities? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:21, test all things, hold fast what is good. So pag hindi po natin alam ang gagawin natin, may mga options, no? Bibigyan tayo ng Lord ng discernment kung ano yung dapat
o pinakatamang gawin na desisyon. Sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. Yung discernment po, ginagamit din sa pag-discern, pag-discover kung ang isang turo ay mali o tama or biblical o hindi. Okay ho? So, sabi natin, kapag tayo nananalangin, it sharpens our discernment. No? Mas sensitive tayo sa mga spiritual na bagay. Why? Kasi po, lagi tayong nanalangin. Kaya malaking bagay po yung moments of prayer natin. And of course, yung personal na prayers po pa rin natin. Then, when we pray, we are acting upon the discernment. When we pray, we are acting upon the discernment or spiritual revelation. Yung pang isang tawag sa discernment, spiritual revelation. Sabi po sa Matthew 26:40-41, Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for an hour? He asked Peter, Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. This time, di na po na kailangan ng Lord. Tandaan po natin, he was full of the Holy Spirit. Kaya po yung discernment po ng Lord, nandun lagi. Na-discern niya, nung siya po ay week na yon, ipapako sa krus, na-discern niya na masyado ng intense ang labanan, hindi naman siya ang titirahin, kundi yung mga disciples. So sabi niya, na-discern niya na yung gawa ng kaaway, masyadong intense na para sa kanyang mga disciples. Kaya sabi niya, manalangin kayo kasi at magbantay dahil kahit isang oras. Kasi willing ang inyong spirit pero mahina ang inyong flesh. So, na-discern po yun ng Diyos. No? Kaya sabi niya, mag-act kayo. Paano act? Anong gagawin? Anong response? Sabi ng Lord, mag-pray kayo. Mag-pray kayo, yun ang sabi ng Lord. Of course, hindi naman sila nag-pray, natulog sila. Kaya, ayun, nung dumating na po yung mga army ng Rome o yung mga temple guards ng mga Pharisees, nagtakbuhan na po sila. Tandaan po natin, no? Yung kaaway ng Diyos, ang diablo at ang sanlibutan, pipigilan niya na makita natin yung reality sa spirituality. Ang talagang gusto niya lang makita, ano yung natural. Ano yung natural. At yun ang reason bakit po minsan may kaaway tayo sa labas, may kaaway tayo sa labas. Kasi akala natin ang kaaway natin yung nasa loob, pero hindi po. Hindi po. Meron lamang talagang nakakapasok na spiritual entity na overlook natin. We do not battle against flesh and blood. It's more than that. But against principalities, powers, rulers of darkness in high places. And when we pray, lastly, with discernment, God responds to us. As the enemy came toward him, Elisha prayed to the Lord, Strike this army with blindness. So he struck them with blindness as Elisha had asked. Nung pasugod na yung army, at siguro ninenervous pa rin yung servant ni Elisha kasi pasugod yung army. So ito lang sabi ni Elisha, nagpray ulit siya, Lord, strike them with blindness. Hindi na nga bumaba yung mga chariots of fire, yung mga warrior angels. Hindi na nga bumaba Nanood na lang muna. Nagpray po si Elisha, Lord, strike them with blindness. Ano po ibig sabihin? Sabi natin, when we pray with discernment, God responds to us. Kaya po, sa ating panalangin, lagi pong nasagot ang Diyos. Marahil hindi lamang po sa kung ano yung gusto nating kasagutan, but He always answers us. Many times He answers us according doon sa gusto natin, kagalingan, financial provisions, marami po yan. But there are just times and situations na withhold niya yung mga answers sa ating prayers for reasons that only He knows why. Maybe dinidelay niya lang. Maybe not now, maybe not yet, but soon.
Tinitingnan po ba natin? But ganun pa man mga kapatid, lagi pa rin sumasagot man, nararanasan man natin yung pagsagot o hindi pa. Obligado po tayong manalangin sa Panginoon. Meron po isang term dyan, nakita po ng servant, surrounded sila ng army ng Syria o ng Aramean, no? Okay? At mahirap po 'yon, no? Surrounded sila. Pero nung nakita niya yung open heaven, nakita niya rin na surrounded din pala sila ng resources ng kalangitan. There are times we feel surrounded talaga, no? Ang hirap noon. When you feel surrounded by so many things, problema rito. O guys, sinasabi ni Sister Lal. Diba? Kung saan na nanggagaling, surrounded ka na. Hindi mo alam saan ka pupunta. Tandaan natin, surrounded pa rin tayo ng biyaya ng Diyos. Surrounded pa rin tayo ng resources ng Diyos. Yun nga lang po, ang gustong ipakita sa atin, ito lang. Ito lang. May sakit ka, may bukol ka, may ganito ka, may lahat ka. Wala kang pera, walang ganito, mahirap yan. True, totoo yun, nandun yun eh. Pero kailangan we look beyond that. Kasi meron pa nagsusurround sa atin. God is only one, but He can surround us. Because He is everywhere. And right now, He is here with us. We just have to pray and ask Him for answers. Amen po. Nawa sa ating panalangin, ma-challenge po tayo. Tandaan po natin, we have the greatest weapon available to us, that is prayer. And anytime God can open the spiritual realm para lang, maybe for us or for others, bubuksan niya yan para sa kaniyang mga anak. Panginoon, salamat po sa iyo sa oras na ito. Nawa po sa aming panalangin, hindi lamang po ngayon, every time mananalangin kami, maisip namin, matandaan namin na kami po ay nakikipag-connect sa greatest power available. Yan po ay ikaw at yung panalangin namin sa iyo. So Lord, tulungan niyo po kami na laging manalangin sapagkat ito po yung magdadala sa amin sa, hindi lang sa tagumpay, kundi para makapag-persevere kami sa kabila ng mga nasusurround kami ng maraming mga bagay-bagay na mahirap sa amin. Salamat Lord dahil ultimately, ikaw po yung mag-surround sa amin. Your grace, your mercy, your goodness will surround us, will follow us all the days of our lives. We bless you this morning. Guide us as we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Andito po si Ann. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Sige po. Magandang umaga po. Nawa na pagpala po tayo sa salita ng ating Panginoon. At marami po tayong kinakaharap, sabi nga po, sa salita ng Diyos. Pero ang panalangin po ang ating weapon. Kaya let's wield our weapon this morning sa pagharap natin sa mga gawain po natin dito sa ating church. So ang prayer items po natin ay 5. Yung ating nalalapit na worship experience on July 12. Ito po yung mga prayer items. Siyempre, panalangin po natin yung, si Pastor Romel at ang kanyang team. So, yung anointing, leading, and guidance ng Panginoon sa kanila, pati yung safekeeping ng Lord, yung touch ng Lord and empowerment sa lahat po ng participants, at yung leading sa program flow po natin, provision, at lahat ng aspeto po ng i-reveal pa sa atin ng Panginoon, katulad sa weather po, yung safety, yung presence of mind, lahat po sa staff, and yung mga equipment and tools po natin. Number 2 naman po, may prayer request po ang ating isang miyembro, Sister Lala nga po yung sa kanyang operation. So yung pagkilos po ng Panginoon sa operation niya, physical, mental, emotional preparedness po niya, maging yung mga provision and sustaining power and comfort po ng ating Diyos. Number 3 naman po yung general cleaning po natin today, pati bukas po, yung pag-iingat po ng Panginoon, yung kalakasan po na magkaroon tayo para matapos din po natin and ma-accomplish yung lahat ng ating gagawing pag-aayos at paglilinis dito sa church. And pag-pray din po natin yung leadership ng ating church, yung wisdom, revelation ng Panginoon sa kanila para sa direction po ng ating church dito sa remaining months ng taon. So, bigyan po sila na ma-reveal po sa kanila yung nais ng Panginoon para sa church natin kung saan tayo dinadala. And sa Sunday activities po natin, yung bukas, pag-pray po natin yung worship service, discipleship, at saka yung CBH po. So,
Para po sa ating groupings naman po, sa ating pananalangin, ay maggrupo po tayo ng per organization. So yung Sim and Yang Pro po magkakasama, yung youth po, 4 naman kayo, so marami na kayo sa grupo. Kakasama din po kayo lahat po ng kalalakihan at lahat po ng kababaihan. Yung mga kababaihan po yata ay madami. 1, 2. So pwede po kayo magdalawang grupo. Tapos, ano na lang po tayo, lahat po yan ipagpe-pray natin sa bawat group natin. So i-assign nyo na lang po dun sa per member ng group nyo, ngayong groupings natin, kung ano po yung item na ipapanalangin. Let's take time po na idulog sa Panginoon yung mga pananalangin natin, mga prayer items natin, wag po tayo magmadali sa pagpe-pray. At syempre, panalangin po natin yung mga kasama natin sa grupo. Okay po? Sige po, lahat ng kalalakihan, Sim and Yang Pro, mga kabataan, at ang mga kababaihan po natin. After po mag-pray, balik po ulit tayo dito para sa ating closing.
Sige po, i-close po natin sa prayer ang naging gawain po natin ngayong umaga na to. Ito na lang ako. Tayo na po tayong lahat para i-close po natin sa pananalangin ang ating naging prayer gathering. Hallelujah, Lord. Patuloy po kami dumudulog sa banal mong presensya, Panginoon. Salamat, Lord God, sa matagumpay na gawain namin ngayong umaga na to. Salamat po, Panginoon, sa presensya mo na nakasama namin sa kalagitnaan namin, Lord God. At salamat, Panginoon, sa salita mo na narinig namin na nag-remind po sa amin sa kahalagahan ng pananalangin, Panginoon, upang patuloy, Lord God, yung discernment, Panginoon, ay magkaroon kami yung revelation na nanggagaling sa iyo, yung connection, at magamit namin to as weapon, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Lord God. Tuloy namin pinagkakatiwala, Lord, lahat ng naipanalangin namin sa umaga na to, at kami nagtitiwala, Panginoon, na ikaw ang tutugon sa bawat prayer items namin in your time, Panginoon, and according to your will, Lord God. Patuloy mo rin pong pagpalain ang aming pastor na naghayag na iyong salita. Patuloy mo siyang magamit, Lord God, para makapagbigay pa ng mensahe na nagmumula sa iyo. Salamat din, Lord God, sa mga kapatiran ko na sumuporta at nanalangin ng sama-sama sa bahay-sambahan mo. Patuloy mo pong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, at sa mga gawain pa namin sa remaining hours ng araw na to ay pinagkakatiwala po namin. Ikaw nga pong siyang patuloy na sumama sa practice ng worship team, ang patuloy na mag-ingat sa mga papunta pa lang dito upang makatulong sa pagpapractice at paglilinis ng church, Lord God. Dalangin ko po ang safety ng bawat isa, Lord God. Ang pagsama ng Espiritu mo po sa lahat ng musician, sa mga worship leaders, sa mga singers, Panginoon, at maging sa tech group, Lord God. Patuloy na ma-inspire silang maglingkod sa iyo habang nagpa-practice at mangusap ka na po sa kanila ngayon pa lang. Ang kalakasan din po ay pagkatiwala mo sa lahat po na maglilinis, Panginoon, at patuloy na makasama namin ang presensya mo sa maghapon na ito. Salamat po muli, Lord God. Sa iyo po ang papuri, ang pagsambang pagdakila. Sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen.